Kahit nga nahihilo pa nga kami ni Geraldine dahil nga 2 oras lang yung tulog namin. Bumangon na nga kami dahil pupunta nga ako ng maaga ng shop. Then si Geraldine naman uuwi na nga siya sa bahay nga nila. Dumaan nga muna kami sa bahay nga ni Lola para kumustahin nga muna siya. Nga lang mag-isa doon dahil maaga nga pumasok yung tito ko. Kailangan nga maaga nga akong makapunta sa shop dahil nga merong order nga sa akin yung dati kong supervisor sa Burlington. Umorder nga siya ng whole chicken at alas 9 nga niya gustong makarating nga dun sa Taguig kung saan nga sila nakatira. Plano pa naman sana nung kapatid ko nga si Mary Jane na magluluto nga siya ng pananghalian nga namin para sabay-sabay kaming kakain sa bahay nga nila. Pagdating nga namin dito sa shop, may kinuha nga muna si Geraldine. Tinanong nga niya ako kung kailangan ko nga ng tulong. Sabi ko hindi na nga kasi isang order lang naman din yun at madali lang din naman gawin. At saka maaga pa naman kaya may i-deliver ko naman to on time. Yun nga ang sabi ko sa kanya. 8:30 ko nga natapos yung i-deliver ko nga. Then nagpabook na nga ako ng Lalamove para ma-pick up na nga siya. Sa tagal na din nga kasing gustong matikman nga ni Ma'am Jo yung biryani nga namin kasi nga napapanood nga niya yung mga vlog ko. Dati ko nga siyang katrabaho sa Burlington dyan sa may Makati. Mabilis naman nakarating nga dito si Kuya sa shop at na-pick up agad niya. Then chinat ko na nga si Ma'am Jo na okay na nga lahat ng na-deliver na. Sobrang aga pa nga kaya ang ginawa ko nga naglinis na nga muna ako ng shop. Then lumabas din nga ako kasi may mga binili rin ako. Alas 12:30 naman ng tanghali dumating na nga dito si Jinea. Wala pa nga kaming customer. And ngayon na nga ililibing nung tita ko nga sa pinsan. And dito nga sila dadaan nga sa harap nga ng shop nga namin. Kaya niyaya nga ako ni Jinea at tingnan daw namin dito. Naabangan din kasi nga niya yung mama nga niya. Sabi ko nga sa kanya ba't hindi nga siya sumama makipaglibing. Sabi nga niya sa akin kapag ka makipaglibing nga siya medyo malilate nga siya dito sa pagpasok nga siya shop. Sabi ko wala namang problema yun kasi nga mga ganitong oras nga ng tanghali wala namang masyadong customer. Habang wala pa nga kaming customer nilinisan na nga ni Jinea yung mga ng price nga namin kapag ka maglalagay nga kami ng mga flavor. Sinulatan na rin nga niya isa-isa para nga malinaw nga yung lahat. Bumili din nga siya ng tasty bread kasi gagawa nga siya ng garlic bread. Nag-cravings na naman kasi siya kasi naalala nga niya yung gumawa nga kami last day. Papay. Sarap, diba? Kumuha na siya? Siya. Para lang kami nasa Greenwich. Bega na bawang. Mas galing natin lahat. Sarap, diba? Alas 3 nga ng hapon, pa isa-isa na din nga pumapasok yung mga customer dito nga sa shop nga namin. Ang dami nga naming take out ngayon, pati na rin nga dine-in. Kaya tumutulong nga ako kay Jinea dito sa kusina. Then kapag pa isa-isa lang naman yung order, hinahayaan ko na nga siyang gumawa kasi kayang-kaya naman niya. Nagpo-focus lang din nga ako sa counter. At saka mas maganda rin kasi talagang kumilos nga ng mag-isa sa kusina nga namin dahil nga masikip. So yun, after nga ng mga customer nga namin, tinuloy ulit namin yung pagkain nga namin ng garlic bread. Ang lumabas nga ay parang ito na nga yung hapunan nga namin. Inisprinklean din ni Jinea ng nori yung nilalagay nga namin sa takoyaki namin. Kaya mas sumara pa nga siya. Second wave. Isa. Then itong gabi nga sobrang busy na nga namin, halos hindi na nga kami nag-uusap nga ni Jinea kasi nga kada bigay ko nga sa kanya ng resibo puro big orders nga. Kapag ganun nga after ko nga sa kaha, tinutulungan ko na nga siya dito para mas mabilis nga ma-serve yung order nga ng customer. Beef burger po, tsaka half grill. Daming tao sila. Kasi ay apon dimpon I'm busy for today's video. Gago, malala po yung pag-tulungan niya ako. Hindi ako pinulungan pa ako. Oo nga no. Sir. Dahil yung tulungan mo. Wala. Ay midnight snack sila. Pabalik na lang po ng 3 after.